DYSP Super Radyo. Ugaliing pakinggan ang numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, issue at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, issue at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May U. Magandang umaga mga ka-Super Radio, magandang umaga Palawan, magandang umaga lungsod na Puerto Princesa, sa lahat-lahat na mga nakikinig. Good morning, good morning. Kay Sogs, kay Anos Bautista, kay Mami Rihan, good morning. Kay Genero Santos, kay Nix, good morning. Super Radio, mga kapuso, narito na naman po tayo sa programang Bakbakan sa numero 1 himpilang Super Radio Palawan. Sa lahat-lahat ng mga nakikinig, good morning, good morning! Mga ka-Super Radio, sama-sama na naman po tayo hanggang alas 11:30 ng umaga. Hi kay Full Mast Mar. Full Mast Mar, hi, hello sa'yo. Narito na naman po tayo mga ka-Super Radio sa programang Hitik sa Balita, Hitik sa Impormasyon, Hitik sa Kaalaman. Good morning sa mga taga Juan Asenso, sa mga taga Masway, taga San Isidro Bus Express, sa mga taga Cherry Bus, sa mga taga Ruro Bus, sa TS and First Palawan Taxi. Good morning din sa mga taga P2Tay, NG Taxi, Baltic Up Drivers, Tricycle Drivers. Sa mga kapuso natin, follow us sa ating Facebook page, Super Radio Palawan DYSP 909 kHz. At sa TikTok naman, DYSP Super Radio Palawan. Sa YouTube, DYSP Super Radio Palawan. At sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, good morning! Sa lahat ng mga nakikinig, good morning po sa inyo sa parte Norte, parte South ng Palawan. Good morning! Kay Rodel Buenmol, good morning. Kay Ivy Dakuy-Kuy, good morning. Paki-share nyo lang ang ating live. Siyempre, invite mo naman yung ating mga friends dyan na makinig sa ating programang Bakbakan.
Mapagpalang Martes Santo! Ano ba yung Martes Santo, mga ka-Super Radio? Alam nyo ba, mga ka-Super Radio, yung pera, no? Sa ating real talk lang, no? Yung pera, hindi yan nakakasira sa tao. Mga ka-Super Radio. Kalimitan, akala natin yung pera, yun ang nakakasira sa atin. Pero alam nyo ba na ang pera ay hindi nakakasira sa tao. Oy, kay, tika muna, kay Happer Rhyme, good morning. Kay Len Manansala, good morning. Kay Anding, hi! Kay Edna Ortaleza, good morning. Kay CLN, good morning. Kay Ray ba to? Kay Maria Ofelia Zoe, good morning. Kay Marcodes, good morning. Kay Ginger Ziken, hi. Balikan natin yung mga pinagsasabi natin dito sa himpilan, no? Yung pera, hindi yan nakakasira sa tao. Real talk lang. Kalimitan kasi maririnig natin, yung pera, nakakasira yan sa tao. Yung pera, yun ang nagiging dahilan kung minsan na makita mo kung ano ang tunay na ugali ng isang tao. No? Bigyan na mo ng isang tao ng mapagkukunan, no? Bigyan mo ng freedom, bigyan mo ng kapangyarihan, doon mo makita kung ano ang tunay na ugali ng isang tao. Yung mga personalidad niya, makikita mo ano ba talaga yung tunay na kulay ng kanyang pagkatao, no? Yung pinaka-innate niya na ugali, ha? Kasi alam niyo, yung pera kung minsan, yun ang dahilan na makita mo ang tunay na kulay ng isang tao. Kung ang isang tao ay mapagbigay, talagang mapagbigay yan. Kung ang isang tao ay isang insecure, ikukumpara nila yung sarili nila sa iba. Kung ang isang tao ay naghahangad na mag-control sa iba, lalabas at lalabas yan. Yun ang dahilan kung bakit naging masama yung pera. Kasi nakikita mo kung ugali meron sila, no? Dito, hindi ito bumubuo ng karakter ng isang tao, pero nailalantad kung ano talaga yung tunay na karakter ng isang tao, no? Kapag kapareho yung tao yung antas ng buhay, pareho yung kanilang success, no? Pero iba ang karakter nasa sa tao yan, no? Kung ang tao ay nananatiling grounded in spite na umasenso na sila, nasa tao din yan, no? Karapatan ng isang tao kung ano ang gusto niya mangyari sa buhay niya. Akiro Shan, good morning. Kay Jeggy Romero, good morning. Kay Random, good morning. Kung pera talaga yung habol niya, talagang ganun na yung ugali niya, no? Kaya mga ka-Super Radio, huwag ninyong sabihin na masama ang pera. Ang pera ay naging masama kapag nadiskubre ang pagkatao ng isang tao, kung ano ang tunay na kulay ng isang tao. Kasi nabubunyag kung ano talaga yung tunay na pagkatao, tunay na karakter ng isang tao, no? Kapag ang pera, sabi, hindi nakakasira. Hindi yan nakakasira ng pagkatao, no? Pero maraming pera, makita mo kung ano ang tunay na ugali ng isang tao.
Oy, ni Erlinda Galesa, good morning. Kay Nick Glo Regala, good morning. Nadien, magandang umaga sa inyo. Kaya mga ka-Super Radio, kung minsan sabihin mo, ay mayaman na kasi kaya masama ang ugali. Hindi. Hindi dahil mayaman siya masama ang ugali, kundi lumabas ang tunay na ugali dahil sa yumaman siya. Ganun yun. Ngayon ay araw ng Martes, mga ka-Super Radio. Martes Santo. Ayon sa Biblia, ang Martes Santo ay noong si Jesus ay binulgar niya sa mga apostol na siya ay pagtataksilan ni Judas, anak ni Simon Iscariote. Kung ikumpara mo sa buhay ngayon, maraming mga Judas, 'di ba? Maraming mga Judas sa tunay na buhay. Nung panahon ni Kristo, merong Judas at 'yun ang nagbenta kay Jesus. Ang araw ng Martes na ito rin ang araw na kung saan naghabilin si Jesus na siya ay sandali na lamang makakasama ng kanyang mga apostol. At dito pinatunayan ni Simon Pedro na kaya niyang ialay ang kanyang buhay alang-alang kay Jesus. Kaya ang sinabi ni Jesus sa kanya, maialay mo ang iyong buhay alang-alang sa akin. Talagang sinabi ko sa iyo, hindi titilahok ang manok hanggat maitatwa mo ang akong makatatlo. Yun ang sabi ni Jesus, no? Dahil Martes Santo ngayon, no? Kay Virginita Gonza, magandang umaga. Kay Nix, good morning. Kay Genero Santos, good morning. Alam niyo po, ang Martes Santo ay o Martes ng Fig na tinatawag. Mga ka-Super Radio, magbabalik ang bakbakan pagkatapos ng mga paalala 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Hoy mga ka-Super Radio, tuloy po tayo, no? Yun na nga, ang Martes Santo ay Martes ng Fig, no? Ikatlong araw ng Semana Santa na tumutuon sa huling matinding turo ni Jesus sa Jerusalem at mga hamon mula sa mga pinuno ng relihiyon. Bago siya ipinako sa krus, kabilang sa mga pangunahing tema ay yung pagbabantay o parable of the 10 virgins. O di kaya yung katapatan, parable of the talents, at ang pagsumpa sa puno ng igos. Yung mga pangunahing katotohanan, mga ka-Super Radio, tungkol sa Martes Santo, ito ay madalas na itinuturing na isang araw ng huling mga talinghaga at mga paghaharap kung saan nagsalita si Jesus tungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan at pinuna yung mga otoridad ng relihiyon, no? Yung lantang puno ng igos, si Jesus ay dumaan sa puno ng igos na kanyang isinumpa noong Lunes, okay? Ginamit ito upang turuan ng kanyang mga disipulo tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at paghatol ng tiwaling sistema sa templo. Si Jesus ay nagbigay ng Olivet Discourse at nagbahagi ng mga talinghaga tulad ng 2 anak, ang masasamang nangungupahan at ang salo-salo sa kasal. Hinahamon ng mga Pariseo at Saduceo si Jesus hinggil sa kanyang otoridad, buwis, kasal sa langit, no? At sinabi ni Jesus ang kanyang 7 kaabahan laban sa Pariseo. At alam niyo mga ka-Super Radio, kilala bilang Holy Tuesday ngayong araw
o Great and Holy Tuesday o kilala rin sa tawag na Fig Tuesday. March at April 7 naman sa mga Eastern, March 31 sa Western. Sa maraming mga diocese ng Katoliko, ang misa ng Pasko ay pinagdiriwang naman sa araw o malapit kung saan binabasbasan ng obispo ang banal na langis o oil of the sick, oil of catechumens at chrism oil para gamitin sa buong taon. Kaya ngayong araw na ito ay Tuesday Fig, mga ka-Super Radio. Ayon sa Biblia, ang Martes Santo ay noong si Jesus na ibulgar niya sa mga apostol na siya ay pagtaksilan ni Judas, anak ni Simon Iscariote. Ito ang araw, mga ka-Super Radio, kung saan naghabilin si Jesus na siya ay sandali na lamang na makakasama ng mga apostol. Pinatunayan ni Simon Pedro na kaya niyang ialay ang kanyang buhay alang-alang kay Jesus. Kaya ang sinabi ni Jesus sa kanya, maialay mo ang iyong buhay alang-alang sa akin? Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang maitatwa mo ako ng 3 beses. Yan, mga ka-Super Radio. Kaya ngayong araw na ito ay Fig Tuesday. Ito ang araw, mga ka-Super Radio, na sinabi ni Jesus na malapit na siya, no? Na pagtaksilan, no? Malapit na lang siyang konting araw na lang na makasama niya ang mga apostoles, no? Ay, mga ka-Super Radio, magandang umaga kay Jams Tabe, kay Alhilea Solen Cayabo, kay Silvia Escoben Espada, good morning. Kay Rosemary Balismi Bore, good morning. Kay Adolfa Paer Lapini, good morning. Watching from Cavite Island, Cagayan Silio, Palawan. Ay, mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga headline. DSWD patuloy na nagsasagawa ng house-to-house validation. Resulta ng komprehensibong pag-aaral tungkol sa planong paglalagay ng vehicle transfer station sa Barangay Santa Lourdes, nakatakda ng isumiti sa city government. PPA nakahanda na sa dagsa ng pasahero ngayong Semana Santa 2026. Supply ng fuel at pangunahing bilihin sa Puerto Princesa nananatiling sapat. Mayor Byron iniutos ang pinaigting na price monitoring. Mga pasaherong dumating at tumalis sa Palawan ngayong Semana Santa, lumubo na sa mahigit 29,000 ayon sa PCG. Mahigit 400 board feet ng kahoy kumpiskado ng PCSD sa ikinasang anti-illegal logging operation sa bayan ng Quezon, Palawan. Siyam patay matapos tamaan ng dingge sa Palawan at Puerto Princesa.
LTO, PDEA, PNP at lokal na pamahalaan nakatutok sa paghahanda para sa inaasahang dagsa na pasahero ngayong Semana Santa at bakasyon. Kaligtasan ng mga pasahero prioridad. Multi-Sectoral Monitoring Council na mag-monitor sa operasyon ng mga mapang-abusong microfinance institution sa lalawigan, isinusulong sa Provincial Board. Yan ang mga balitang inyong antabayanan dito sa number 1 AM station DYSP Super Radio. Isinusulong ni Palawan Board Member Winston Arzaga ng unang distrito ang pagbuo ng isang multi-sectoral monitoring council sa mga barabarangay upang pangasiwaan at imonitor ang operasyon ng mga microfinance institution sa lalawigan. Layunin ng panukalang ordinansa na protektahan ang mga mamamayan laban sa mapang-abusong interes at tiyaking sumunod ang mga lending firm sa mga alituntunin ng gobyerno. Ito'y bunsod sa samot-saring reklamo ng ilang residente sa mga barabarangay na matapos silang masalanta, nawala ng tahanan at pinadapa ng bagyo ay hindi man lang sila binigyan ng konsiderasyon ng mga microfinance institutions na hindi muna magbayad ng kanilang obligasyon. Sa kabila rin ng resolusyon ng Provincial Board na nakikiusap na huwag muna silang maningil dahil halos lahat ay apektado ng bagyo sa norte. Subalit, ayon kay Board Member Winston Arzaga, hindi man lang sila pinakinggan at nerespeto. Kaya sa sinusulong na ordinansa ni Arzaga, nais nitong mapigilan ang mapang-abusong sistema ng pagpapautang na nagpapahirap sa mga maliliit na negosyante at residente. Inaasahan na bubuunin ang monitoring council ng punong barangay mula sektor ng negosyo at iba pang stakeholders upang magkaroon ng komprehensibong pagbabantay. Ang panukala ay tugon sa lumalaking bilang ng microfinance operation na nangangailangan ng mas mahigpit na lokal na regulasyon at monitoring. Ang hakbang na ito ay naglalayong tiyakin na ang mga serbisyong pinansyal ay nakakatulong sa pag-unlad, kabuhayan sa halip na maging sanhi ng pagkabaon sa utang ng kanilang kliyente. Magandang umaga kay Maring Sally Garibay, magandang umaga kay Vilma. Kay Salvacion Revillas Tabang, morning Ma'am May, bati ko lang po ang Katain Revillas Tabang Buen Consejo family, lalong-lalo na sa aking mga anak na sina Joy, Dindo, Donna, Ami, Daniel, at sa aking mga mahal na apo na sina Darren Yuhan Buen Consejo ng Puerto Princesa. Especially sa 324 Queen B. Irma, kay Isaya, Dominic Revillas Tabang. Ingat palagi sa trabaho mo. Thanks po, Ma'am May, and God bless you. Mahigpit na tinutukan ng Land Transportation Office, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency at ang lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng mga biyahero at mananakay ngayong Semana Santa 2026.
Ayon kay Agent Noren Bautista, Provincial City Officer ng PIDEA, Palawan, ikinasa nila ang surprise drug test sa mga driver ng bus at van kasama mga konduktor at dispatcher sa Puerto Princesa Central Land Transportation Terminal kaugnay ng kanilang Uplan Harabas. Layunin nito na matiyak na malinis sa ipinagbabawal na gamot ang mga driver at konduktor, lalo na ngayong inaasahan ang pagdami ng mga biyahero na pauwi sa mga munisipyo at patungo sa Puerto Princesa para sa paggunita ng mahal na araw. Pinakiusapan naman ng LTO Palawan ng mga driver at konduktor na iwasan ang pag-inom ng alak at paggamit ng iligal na droga sa pagmamaneho upang maiwasan ang disgrasya. Ayon kay Miss Karen Gael Baculo ng LTO Palawan District Office, patuloy ang kanilang isasagawang mga inspeksyon sa pampublikong sasakyan, kabilang ang mga bus sa ilalim ng Oplan Biyahing Ayos, Semana Santa 2026 upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada. Tiniyak din ng ahensya na hindi huhulihin ang mga van at bus na lumalabas ng terminal kung ang ito ay may kompletong dokumento o prangkisa. Handa naman ang Puerto Princesa Central Land Transportation Terminal sa inaasahang dagsa sa mga biyahero. Ayon kay Ginoong Aristotel Blas, Assistant Terminal Manager, walang kakulangan ang mga pampasaherong sasakyan ngayong Semana Santa at summer vacation. Angelita Navilla Cadiena, good morning! Siyam na ang namatay sa Palawan at Puerto Princesa City matapos tamaan ng sakit na dengue hanggang March 2026. Sa datos ng Vector-borne disease Mimaropa, umaabot na sa 921 ang tinamaan ng sakit. Nangunguna ang Puerto Princesa na may 272 na cases at 2 namatay. Sunundan ito ng Nara na may 126 na cases. Batarasa may 80 cases, Rojas may 73 cases, na may nasawi at Busuanga 61 cases, 2 ang namatay. Samantala, may naitala ring tig-iisang nasawi sa dengue mula sa Kulyon, Coron, Cuyo at Balabac. Sa kabila nito, nananatiling mas mababa ng 47% ang bilang ng kaso kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na may 1,744 cases. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na may kabuang 1,619 dengue cases at 13 ang nasawi. Mahigit 400 board feet ng kahoy ang nakumpiska naman ng PCSD sa ikinasang anti-illegal logging operation sa bayan ng Quezon, Palawan. Kumpiskado ang mahigit 400 board feet ng kahoy ng Palawan Council for Sustainable Development Enforcement Team kasama ang Bantay Palawan, Philippine Coast Guard, Intelligence Group, CGIG PAL at Quezon SBC
matapos ang ikinasang joint anti-illegal logging operation sa Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Batay sa ulat ng PCSD, nakatakas ang mga ilegalista at naiwan sa lugar ang nasa 41 peraso ng sakot lumber at 2 peraso ng iba pang spise ng kahoy na may kabuang sukat na 437 board feet. Sa kasalukuyan, ang mga nasabat na kahoy ay nasa kustudya ng PNP Maritime Group para sa karagdagang imbestigasyon at pagsasampa ng nararapat na kaso alinsunod sa mga batas pangkalikasan. Nananawagan ang naman ang PCSD sa publiko na kung may kaalaman tungkol sa anumang uri ng illegal na gawain sa lugar, agad na i-report ito sa mga otoridad. Lumubo na sa mahigit 29,000 na biyahero ang naitala ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang pantalan sa Palawan, kasabay ng pagsisimula ng mahal na araw at summer vacation. Ayon sa ulat ng Uplan Biyaheng Ayos, Semana Santa 2026 ng Coast Guard District Palawan, sa nasabing bilang nasa 16,486 ang outbound passengers at 12,659 naman ang inbound passengers. Nasa 1,182 na vessels at motor bangkas ang nainspeksyon upang masigurong sumusunod ang mga ito sa mga patakaran, kabilang ang seaworthiness at ang mahigpit na pagbabawal sa overloading upang maiwasan ang anumang insidente. Nananatiling sapat at stable ang supply ng fuel sa Puerto Princesa na makakayang tugunan ang pangangailangan hanggang sa mga susunod na buwan. Ito ang kinumpirma ng mga may-ari ng oil depot sa lungsod sa isinagawang koordinasyon meeting na pinangunahan ni Mayor Lucilo R. Bayron, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders noong March 30, 2026. Dito nailahad na walang problema sa supply ng mga pangunahing bilihin gaya ng karne at bigas sa kabila na patuloy ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kasabay nito ay pinag-utos ni Mayor Bayron ang mga pinaigting na price monitoring upang matiyak ang patas at tamang presyo at maiwasan ang anumang hindi makatarungang pagtaas. Binigyang diin ng alkalde na patuloy na koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa mga ahensya at pribadong sektor upang mapanatili ang kaayusan ng supply at serbisyo sa lungsod. Kasabay nito, pinaalalahanan ang mga negosyante na panatilihin ang patas na presyo at huwag samantalahin ang sitwasyon. Mga ka-Super Radio, alas 11:00 na po ng umaga. Mga ka-Super Radio, itong ang inyong orasan, alas 11:15 na po ng umaga.
Naka-full alert ang Philippine Ports Authority para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa sa ilalim ng Uplan Biyahe ngayon Semana Santa 2026. Ipinatupad ng PPA ang pagpapahusay ng passenger terminal, facilities, paghahanda ng safety at security equipment at pag-deploy ng port police para sa crowd control at assistance. Isinagawa rin ang maintenance checks sa mga critical na pasilidad gaya ng generator sets, water system at ventilation upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon sa kasagsagan ng biyahe. Naglagay din ng help desks sa mga pantalan at patuloy ang pagbibigay ng travel advisories sa publiko. Kasabay nito, sinimulan na rin ang implementasyon ng online reservation assistance system sa mga pantalan ng Lucena at Batangas upang mapabilis ang proseso ng biyahe. Tiniyak ng PPA ang kahandaan ng lahat ng pantalan upang masigurong ligtas, maayos at episyente ang paglalakbay ng publiko ngayong Semana Santa. Magandang umaga kay Randy Santisas, kay Lilibeth Roca Abria, kay Inday Cañete Dular. Good morning. Natapos na ng pamahalaang panlalawigan ang komprehensibong pag-aaral tungkol sa planong paglalagay ng vehicle transfer station sa Barangay Santa Lourdes. Ito ay kinumpirma ni Board Member Winston Arzaga ng unang distrito ng Palawan sa panayam ng Super Radio. Ayon kay Board Member Arzaga, sa katunayan nakatakda na umano nilang isumiti sa tanggapan ni Mayor Lucilo Bayron ang kopya ng naturang pag-aaral kaugnay sa planong transfer station para sa pampublikong sasakyan na bumabiyahe patungong norte ng lalawigan. Ayon pa kay Arzaga, lahat umano ng rekomendasyon ng city government ay kanilang sinunod, gaya ng pagpapapalit ng vehicle transfer station sa halip na gawing transport station. Ito'y upang maiakma ng tama at hindi labag sa umiiral na ordinansa ng lungsod na kailangan iisa lang na terminal sa syudad. Samantala, siniguro naman ng lokal na mambabatas na tuloy ang pagkakaroon ng vehicle transfer station para sa mga taga-norte dahil may sapat namang pondo. Pinuporsige ito ni Arzaga na matuloy dahil kawawa umano ang mga taga-norte upang hindi na sila pumunta ng terminal sa Barangay Irawan. Ang naturang panukalang vehicle transfer station ay doon pa rin itatayo sa 1 hektaryang lupain sa Santa Lourdes na ibinigay ni Congressman Jose Chavez Alvarez na ipapagawa naman ng provincial government na walang gastusin ang syudad. Patuloy naman ang city at municipal links ng 4Ps DSWD Mimaropa Region sa pagsasagawa ng house-to-house validation ng extended families sa lalawigan ng Palawan, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque. Layunin nitong maberipika ang tunay na komposisyon at kalagayan ng mga pamilya na benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Filipino Program of 4Ps upang masiguro na tama ang benepisyaryo at naayon sa kanilang sitwasyon ang natatanggap na tulong mula sa pamahalaan. Ayon sa ulat ng DSWD, mahalaga ang aktibidad na ito sa patuloy na pagpapabuti ng programa para mas maging akma, epektibo at makatao ang serbisyong naibigay sa bawat pamilya. Sa bawat pagbisita ng mga tauhan ng DSWD, mas lalong naipadama ang pagmamalasakit ng gobyerno na ipaparating at napapalalim ang pangunawa sa tunay na sitwasyon ng pamilya, patunay ng serbisyong may malasakit at puso. Mga
mga ka-Super Radio, itumpak ang inyong orasan. Alas 11:21 na po mga ka-Super Radio. Paano ba ipagdiriwang ng ibang bansa yung linggo ng palaspas? Nung linggo ng palaspas. Alam niyo mga ka-Super Radio, sa Spain, kilala ang linggo ng palaspas na Domingo de Ramos. Araw na ito, napakalaking solemn na prosesyon ang ino-organize ng mga lokal na mga tao. No? Yun ang pag-celebrate nila ng Domingo de Ramos sa bansang Spain, no? Sa Catalonia naman, ang mga bata ay madalas nagdadala ng mga palmon o malaking sanga ng palma upang basbasan. Pero sa bansang Poland, sikat sa mga kompetisyon ang artificial palm, partikular sa bayan tulad ng Lipnica, Morwana. Ang mga palad na ito ay pinalamutian ng mga bulaklak na papel at mga sanga at umabot sa taas na may lampas na 30 meters. Doon naman sa Romania at Moldova, ang Domingo de Ramos o Palm Sunday ay kilala bilang Dominica Florilor o Linggo ng mga Bulaklak. Ang araw na ito ay kadalasan may pagbabasbas sa mga sanga ng willow kaysa sa mga palm frond. Dahil ang mga palma hindi naman tumutubo sa naturang rehiyon. Sa bansa naman ng Mexico, katulad ng Pilipinas, ang Mexico ay may matitinding tradisyon na nakapalibot sa paghabi ng palma. Ang mga komunidad ay gumagawa ng paghabi ng palma ng mga hugis, cross, bulaklak o iba pang mga simbolo. Pagkatapos, dinadala nila sa simbahan para basbasan at ginagamit na palamuti sa kanilang tahanan. Pareho sa Pilipinas, no? Sa Italia naman, ang araw naman ng linggo o Palm Sunday ay araw ng pagpapala ng mga sanga ng olibo at mga palma. Pagkatapos niyan, iniuuwi nila bilang simbolo ng kapayapaan. Sa bansang Ethiopia naman, pinagdidiriwang nila ang Palm Sunday ng mga Kristiyano o Ethiopian Ortodokso ang usana sa pamamagitan ng makukulay na prosesyon at may mga awitin, may mga panalangin kung saan ang mga nagsisimba o nananamba ay nagsusuot ng tradisyonal na puting damit. Nagwawagay-buhay ng mga sanga ng palma. Sa bansang India naman, pag tuwing Palm Sunday o Domingo, sa maraming bahagi ng India, partikular sa Kerala, ang mga simbahan ay pinalamutian ng mga bulaklak at ang mga sanga ng palma madalas na nakakalat sa sahig ng santuaryo habang binabasa ang ebanghelyo sa salitang Osana. Sa hilagang silangan naman ng Europa na mas malamig na klima kung saan walang tumutubong palma, kadalasan gumagamit ang mga tao ng mga sanga ng pusi willow. O di kaya pinagdiriwang ang araw na pinagpapala at ginagamit sa mga dekorasyon sa bahay. May mga prosesyon, may mga pagsasadula ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kadalasan nagtatampok ng asno o tinatawag na laburikita. Merong paggamit ng lokal na flora
o olive yellow box kung saan wala namang mga palma. Katulad ng mga tradisyon ng mga Pilipino, merong pagsasabit ng mga palad sa mga pintuan para sa proteksyon. Maraming kultura sa Europe ang nagsasabit ng mga pinagpalang sanga sa mga tahanan upang itakwil ang mga kasamaan, kidlat o apoy, pagsunog ng mga palaspas. Sa maraming tradisyong Katoliko, ang mga pinagpalang palma mula sa taong ito ay inililigtas at sinusunog upang lumikha ng abo na ginagamit para sa Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday sa susunod na taon. Paano naman ang Holy Week sa iba't ibang bansa? Taon-taon, nagtitipon ang mga tao para magdiwang ng Semana Santa sa pag-asam o naghihintay sa Pasko ng pagkabuhay. Merong 4 na tradisyon mula sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, ang Pilipinas ay merong tinatawag na Moriones Festival. Ang Pilipinas ang maraming Katolisismo na naiimpluwensyahan ng Spain. Nagsasama sa mga ritual na pre-colonial upang maimpluwensyahan ang pagdiriwang ng Semana Santa. Sa tabi ng tradisyonal na pagdiriwang ng Moriones kung saan ang mga kalahok na kadamit bilang mga sundalong Romano, nagre-reenact sa paglalakad ni Jesus sa Kalbaryo, isang estatwa ng Santo Entierro o banal na interment. Ang pinapakita sa mga lansangan sa isang kalandra, pinalalamutian ng bulaklak. Maraming tao ang nagsisikap na bawasan ang anumang ingay ng Biyernes Santo, na pinapatay ang mga radyo, TV para mas pag-isipan at magkaroon ng solemnidad sa araw ng Biyernes at tanda ng pagrespeto sa poong may kapal. Mga ka-Super Radio, wala na po tayong oras. Ako ang inyong kapuso, si Super Lily May Uy, at ito ang DYSP GMA Super Radio Palawan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.